Kakapasok lang, lagot. Biglaan to, kadet, kumilos na matinding utos ni FPRRD VP Sara PBBM Tambalisa. Aba. Kadet, kumilos na. Ayan, syempre, maulang hapon, gabi, umaga sa inyong lahat. Ang nangyayari ngayon, no? Kaya hindi tayo nakapag-reaction kahapon. Nag-blackout. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat ng Bayan. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito lang na balita kagabi, tapos nakalimutan kong i-share sa inyo. Trending syempre, bago natin ipagpatuloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na nadidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Kabibig. Ayan, syempre, supportahan natin ang channel ni Kabibig, mga katunay. Tuloy natin. Hindi na pinag-uusapan niya sa social media ano yan? Kung saan yung kadete, yung isinare ni VP Sara sa atin na isang kadete na humingi ng relo kay BBM, ang nangyari, Kabibig, pinarusahan. Oo nga, Kabibig. So ito yung nabalitaan natin. Yung kadete na humingi ng relo, yung bumulong kay PBBM. Tapos pinarusahan siya, aba. Grabe. Nang hingi ka lang ng relo, parurusahan ka. Ano? Nasaan ba tayo ngayon? Kawawa naman yung kadete. Diba? Tuloy nga natin na malaman natin to. Pag-usapan natin. Bawal bang humingi ng relo? Bawal bang magsabi sa isang pangulo na pwede bang maging graduation gift nyo lang po sa akin yan? Bakit ba kailangan parang hindi pa pwedeng kausapin lang or bigyan ng konting training or workshop or disciplinary action na hindi masyadong mabigat na Kabibig. Paano yan? So dito. Maraming ito. Dali na Kabibig. Ayan So ito yung nanghingi ng relo kay PBBM, yung bumulong nga. No, syempre parang ang nangyari, parang siguro nabigla si PBBM dun. Ulat yung relo ko hinihingi. Diba? Malay natin, relos na suot-suot ni PBBM nasa 3 million. Hindi, joke lang. No? Sana ano na lang. Kung mali yung ginawa ng kadeting yun, no? Sana kinausap na lang. Sana dinisiplina na lang. Kung mali kung mali yung paghingi ng relos. Siyempre, halimbawa, ikaw, nanonood ka ng wrestling. Idol na idol mo si John Cena, di ba? Oo. Gusto mong magkaroon ng remembrance sa kanya. So, kung ikaw, mapalapit ka kay John Cena, sino nanonood ng WWE rito? Di ba? Kung ikaw, mapalapit ka kay John Cena, magkaroon ka ng pagkakataon na bigla siyang lumapit sa pwesto mo, hindi ka magdadalawang isip na humingi sa kanya ng remembrance. Di ba? Idol, can I borrow your t-shirt? Diba? Siguro, yung batang yon, yung kadeting yon is idol si PBBM. Diba? Idol si PBBM. Kaya siguro, humihingi siya ng remembrance. Hindi naman natin pwedeng sabihin na humihingi siya ng relo para pagdating ng araw, dadalhin niya kay Boss Toyo. Relos ni PBBM to, bento ko. Hindi. Siguro humihingi lang siya ng remembrance. 'Di ba? Kay PBBM ang gagaling. Syempre may pagmamalaki ko. Galing sa presidente tong relos ko. 'Di ba? Galing sa presidente. May pagmamalaki mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa lahat. No? Kung idol na idol niya si PBBM. Sana kung ganung bagay lang is kung relos lang naman, no? Is binigay na lang. Pero hindi mo siya maibibigay kung yan ay mahal. Hindi, di ba? Kung mahal ang presyo, nakita naman natin yung mga relos ng iba, di ba? Syempre, presidente yan. Hindi ko naman sinasabi na si Bongbong kurakot o katulad ng iba na nagbibilihan ng mga bag, mga ganun. Alam natin, ang mga Marcos talaga is may pera talaga yan. Mayaman talaga yan. Makaka-afford sila ng ganun na makabili sila ng mga mamahalin. Pero yung iba na nanggaling sa baba tapos nakakabili ng milyon-milyon na gamit, yun na nakakapagtaka. Kasi yung mga Marcos naman, bigyan natin ng dahilan. No? May
pera yan. No? Kilalang pamilya na yan. Oh, may sinabi. 'Di ba? Mayaman. So siguro kung ikaw natutuwa kang iduluhin ka ng isang bata at hingin lang sa iyo yung konti lang, o relos lang naman to. O sige na. Di ba? Hindi. Magiging maganda. Magiging magandang ano pa yon. Pagtingin pa kay PBBM yung ganun. Kasi busy PBBM, binigyan ng relos yung kadete, humingi. Hindi, kasi baka iniisip din ni PBBM, no? Baka mamaya pag binigyan niya ng relusyon, magsunod-sunod na umakyat yung mga kadete. PBBM, baka pwede yung barong mo, suot ko. PBBM, baka pwede yung pantalon mo, suot ko. PBBM, baka pwede yung sapatos mo, suot ko. PBBM, baka pwede yung kwintas mo, suot ko. Di ba parang mga ganon? Ganon ang papasok sa kanila. Baka ganon yung iniisip niya. Di ba? Oh. Kaya siguro baka hindi niya binigay relos. Di ba? Kaya hindi niya binigay relos. Maraming netizen ang naawa sa bata. Sabi ng iba, kung sana naglakaw o sinumbag yung presidente natin, ay okay, pwede parusahan. Pero humingi lang ng relo as graduation gift, paparusahan, saang parte? Anong nilabag? Ay, eto kabibig ang video, ha? Oh, makinig tayo sa news kabibig, ha? Pakinggan natin, okay. Actually, isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito, sabi, he was facing president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayun, hindi na natin ipi-play yung ano na yon, yung boses na yon, yung kung bakit na ano yung estudyante. So matagal na naman daw to May pa, pero ngayon lang talaga napapag-usapan na open na. No, sige, pagpalagay natin mali na yon. No, ayun kasi sinasabi nila na ngayon lang nangyari to sa mga kadete na may gumanyan sa presidente. No, ngayon lang nangyari. So, ipagpalagay natin na mali. Diba? Siguro naman, hindi naman napakalaking kasalanan yon para bigyan ng parusang matindi yung kadeting yon. Diba? Inuulit ko, pwede mo naman siyang pagsabihan, advisean na, presidente yung kaharap mo, mali yan, na nagsasalita ka, wala kang behavior, nang hihingi ka, parang gano'n, nang lilimos ka ba, parang gano'n. Dapat ginanon nyo na lang. Hindi yung bibigyan niya siya ng parusa. Kawawa naman. Diba? Kumbaga, bago siya makarating dyan, katakot-takot na hirap ang inaabot niya, diba? Pag-aaral, tapos biglang ganyan na lang yung mangyayari. Diba? Sana binigyan na lang ng halaga yung parting yun No? Kung pwede mo namang kausapin, disiplinahin sa ibang paraan, no? Is pwede mo naman gawin sa kanya. Kung mali talaga yung ginawa niya sa presidente na nanghihingi siya ng relos. 'Di ba? Pero kung sa iba-iba yan, malamang ko binigyan niya. Kung kay Willie nang hingi yan, baka binigyan pa ng cellphone. 'Di ba? Pero ako sinasabi ko, PBBM, no? Ang gandang ano yun. Ang gandang sign yung gano'n pag nagbigay kang bigla ng relos. Oo, totoo. Sabihin, bait pala talaga ni PBBM. 'Di ba? Magiging magandang feedback. Sayang. Kasi syempre inuulit ko nga, baka mamaya mahal. Kontakin mo, umali mo, relos mo, nasa 2 million. Tapos hihingin lang, no? Tapos, sanlalo. Hindi yun isasabing gano'n yung kadete. Diba? Kawawa naman yung kadete. Diba? Kung bibigyan nyo ng matinding parusa, dapat hindi naman. Kung may pagkakamali siyang ganun, napakasimple lang naman paghingi ng relo. Wala naman siyang tinegi. Hindi naman siya ng gulo. Hindi naman siya ng gulo dyan sa ceremony niyan. Wala naman siyang sinaktan dyan. Diba? Para sabihin na bibigyan siya ng parusa. Nang hingi ka lang naman ng relo. Siguro nga sinasabi ko nga kanina, siguro natuwa siya kay PBBM. Siyempre nakita niya si PBBM Uy, idol ko to. Diba? Parang ganon. Makahingi nga lang remembrance. Yung relos ang nakita niya siguro, di ba? O kasi, tol, relos pa yung nakita mo. Dapat humingi ka lang ng isang hiblang buhok kay PBBM. Walang parusa
ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed. Upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente Oh, na panghingi Digong. ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. So yun kami. Ayon ang pinagkaiba nilang dalawa. Siguro, yun yung naisip nung kadeteng yon. Dahil si FPRID ay nagbigay ng relos dun sa kadete. Yun ang maganda ron. Siyempre, pinakita mo relos lang naman yan. Diba? Kung gaano ba naman ang halaga niyan, kung siguro hindi naman expensive ang relos mo, is pwede mo siyang ibigay. Diba? Pero pangituwarihan na natin na siguro nga expensive yung relo. Kaya hindi binibigay. Nandudoon na tayo. Sana pwede naman iba na lang. Baka pwede mo naman bulong kapag sinabi ng kadete, pwede ba manghingi ng relo? Wag na lang yan. Diba? Pwede mo namang sabihin na, wag na lang yung relos ko. Mahal yan. Pwede niya naman sabihin na, wag naman yung relos ko. Wag na yan kasi may sentimental value sa akin yan. Diba? Para hindi naman malaman na mahal. Baka pwede na lang, bigyan na lang kita 1,000. Mag-Jollibee ka, mag-date ka. Hindi, diba? Para kasing yun na naging comparison siguro niya na akala niya is mauulit. No, mauulit uli sa ginawa ni FPRID. No, mauulit kay PBBM na mabibigyan siya ng relos. Kaso nga lang, hindi yun naulit. Sa halip na bigyan siya ng relos, ayun, binigyan siya ng parusa. Yun ang kinabagsakan. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa kanya. 'Di ba? Kawawa naman yung kadete rito. Wala ko ibang masasabi kundi kawawa. Dahil totoo naman talagang kawawa. Kung sa ganyang bagay na napakaliit na bagay lang na nagawa naman ni Tatay Digong. 'Di ba? Kasi diyan pinakita ni Tatay Digong na yung mga kadeting yan is binibigyan niya ng halaga. 'Di ba? Meron kang pagmamahal sa kapwa mo. Ngayon kung maliit na bagay lang naman ang hinihingi sa'yo, pwede mo namang ibigay sa abot na makakaya mo. Siguro sa relos ni FPRID, binigay niya yan. Iisipin ni FPRID, makakabili naman ako, meron ako niyan. Diba? Pwera na lang, kung isa lang yung relos mo, talaga hindi mo ibibigay yun. Pero kung ikaw naman, mayaman kang tao, baka sabihin mo, humingi sa'yo ng isa, ba't ayaw mo pandalawahin? Ang pagkakamali kasi nung kadete, dapat kay Tambi ka ng hingi. Pag nanghingi ka ng relos, bibigyan ka ng relos, meron ka pang bigas. Meron ka pang sardinas. May ayuda ka pa, may 3,000 ka pa. Yun ang nangyari ngayon na kung saan pinarusahan ng PMA ang kadeteng humingi ng relo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng mga netizen AFP spokesman, nakakahiya, mag-resign ka na. Relo pala, how come parusahan? Gold ba ang hiningi ng bata? Hindi magbigay si Bongbong Marcos at hindi niya na-appreciate ang kadete. Buti pa si Duterte, siya ang kusang nagbigay ng relo at hindi dapat tungkol dyan sa mga parusahan, dapat nagsalita si PBBM tungkol dyan Di ba pwede naman siya magsalita? No, okay lang yan, walang problema sa akin. Huwag nyo nang parusahan yung bata. Kung hindi niya binigyan ng relos, di ba? Hindi mo na nga binigyan ng relo, is ginanyan pa siya. Kawawa naman yung bata. Di ba bilang presidente, dapat ikaw, tinitignan mo naman yung kapakanan ng kapwa. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi ka naman sinapak. Hindi ka naman minura. Hindi naman siya bumulong sa'yo na, uy, di ba? Nanghingi lang naman. Hindi niya naman inisnatch. Di ba? Masama kung inisnatch niya Diba? Bilang Pangulo, diba? Pwede ka naman magsalita Kapag ikaw nagsalita, no, wala yun. Walang problema sa akin yun. No problemo. Sige lang. Okay lang. Pero hindi bibigay relos ko tol, Parang ganun dapat. Ganun na lang, di wala pang problema yung bata. Siya, tawag ito, nag-inarte. Napahiya kasi, kaya ang kadete ang sinisisi, grabe. Ito pa, grabe, samantalang bilyon ang nawawala sa gobyerno dahil binubulsa nila. Sana parusahan din ni Bongbong Marcos ang mga taong ito. Ang kapal naman. Yung mga ropa nga dyan Yan lang, relos lang hinihingi. Yung mga ropa nga nang hihingi, pondo.
Nabibigyan. Sure-reduce lang. Hindi ka kasapi ng hey! Ho! Kung kasapi ka nun, bibigyan kita. Hey! Ho! Yan ang kulang doon sa kadete. Baka ikaw hindi ka nagsalita ng hey! Hey! Ho! Dapat gumanong ka. Baka bigyan ka pa ng bayat lupa. Baka yun na naging kulang. Grabe naman kayo. Nagawa ni Tatay Digong yung bagay na yun, pero kayo hindi nyo magawa. Ang masamang magnakaw sa pera, lalo na ang pera ng taong bayan. Oh. Yan ha, yan ang mga komento ng mga netizen na shock sa nangyari. Kawawa naman yung kadete, no? Kawawa yung kadete, Sa mga maparusahan. nangyayari nga sa ngayon, walang na-comment na ganyan. Diba? Mas nakukonsinti pa tapos siya nahihingi lang. Nang dahil sa kanyang ginawa. Kaya Well, in kayo fact, maraming napapaisip. magsasabi naman na ang pangit daw ng behavior ng kadeteng iyon. Parang hindi naman sila tinuruan ng humingi ng graduation gift sa presidente pa talaga. Ano ba naman yung pangit ang pangit ang behavior? Nanghingi sa presidente pa talaga. Bawal na pala, kahit pa paano pala, no? Bawal humingi ng tulong, bawal kausapin ng presidente. Parang gusto niyo talaga, no? Parang, hindi, leader natin, no? Alam natin. Pero doon mo makikita talaga kung ang leader ay makatao o hindi. Diba? Doon mo makikita yan. Oo. Diba? Kasi kahit sabihin mo na, sige, sa tingin nila mali yung ginawa ng kadeting yun, pero kung ang nilapitan ng kadete, talagang kung ikaw ay makatao ka, no, may pagpapahalaga ka sa kapwa mo, hindi. Hindi mo iintindihin yung mga magsasalita, bastos ka sa presidente. Siyempre, kung lang gusto mong sasabi, hindi. Okay lang yun. Diba? Wala talagang wasay lagi. Sorry sir. Sorry, Mr. President. Alam ko. Pero hindi, nakakaawa kasi, di ba, PBBM, sana, ikaw din yung, sana nagsalita ka na lang, kinausap mo na lang na ganito, o sa susunod, wag ganyan, wag na relos, humingi ka na lang sa akin, laruan, damit, bag, wag na yung relos. Di ba? Tsaka, wag nyo nang parusahan yung bata, okay lang yun. Di ba? Dapat ganun na lang. Pero pwede namang in a rightful way, manner na pwedeng solusyonan ang mga pangyayari ito. Yeah. Kung hindi nag-react si Bibi Sara ba, kung hindi ito shinare ni Bibi Sara, no, hindi ito mapag-usapan. Hindi makikita ng tao kung anong klaseng behavior meron ang ating presidente. Naku, lalong madidiin. Kasi matagal na Matagal na tong nangyari nung May pa. Bali nung naungkat ni VP Sara to ngayon lang, nito lang, is dito na utuloy naging mainit. Diba si VP Sara, ikaw isa-isa mo na nilalabas yung alam mo yun ang maganda kay VP Sara, no, sa mga pasabog niya, so very interesting. Si Pangulong Bongbong Marcos nito. Sa news na pinarusahan ng AFP, ng PMA, mas lalong magagalit ang mga tao. Bakit hindi na lang hinayaan? Kasi nangyari na. Di ba? Kasi naging pangit ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Naging pangit tingnan na hindi katanggap-tanggap sa maraming Pilipino, lalo na yung mga Pilipinong, katulad ng mga pobre ba, na sa ating interpretasyon, hindi naman masama ang humingi. At least humingi. Yes. Hindi ninakaw. Yes. Diba? Hindi naman yung umakyat sa stage yung kadete tapos biglang hinablot sabay takbo. Diba? Kasi alam naman natin ito, no? Marami talaga naiinis ngayon sa administrasyon. Alam naman natin, wag na tayo wag na tayo tanga-tangahan o magbingi-bingihan. 'Di ba? Ito pang naging issue na to na naisiwalat ni VP Sara is lalong maraming maiinis. 'Di ba? Siyempre, dami na nga negative na nakukuha sa'yo, dadagdagan ka pa ng negative. Imbis na magpalakas ka lalong nakakainis. Siyempre, yung simpatsya is mapupunta doon sa bata. No? Kung may mali nga, 'di ba? Kung may mali naman siyang ginawa nga, is dapat in a proper way. 'Di ba? Huwag na siyang parusahan ng mabigat. Wala naman siyang inaagrabyadong tao nang hingi lang naman. 'Di ba?
Kayong pala, pag ikaw nang hingi, pwede kang makulong, pwede kang maparusahan. Baka ikaw pag nang hingi, pwede ka nang bitayin. Baka sa susunod, lethal injection ka na. Nang hingi ka eh. Diba? Nakakatakot ulit humingi ngayon sa gobyerno. Okay, VP Sara na nga lang tayo humingi ng tulong sa Office of the Vice President. Bukod sa Office of the Vice President, ayaw na naming manghingi sa iba. Baka kung ano pa mangyari sa amin. O may sabihin, ay, naku, nasalanta kami. Pwede ho bang makahingi ng tulong sa inyo? Bastos ka. Ba't mo ko kinakausap humingi ka ng tulong? Bitayin yan! Hirap pakipag-usap ngayon. Namang, magpatawag dito, ipatawag ni Bongbong Marcos itong kadeting ito, mag-usap sila ng Yes! maayos. Ayun yung sinasabi ko. Pwede siya magbigay ng regalo. Yes! Pwede niyang ipabroadcast sa media, magpapaskon siya para matabunan yung hindi magandang imahe niya ngayon na sabi nila, kurakot din yan, anak ko. Sabi sa pa, kahangol ba ng presidente ha? Oy, murag, gikan ang kwarta niya, gikan ba sa gobyerno? Sabi ng ilang mga netizen. So, mga ilang netizen ang galit na galit. Pwede namang ganun eh. Nai-open ni VP Sara. O, di ba? Nai-open niya yung tungkol doon sa kadete. O, pwede namang i-reverse ni i-rebat ni sa flip-top nga, di ba? May mga rebat. I-rebat ni PBBM ngayon. O, ipatawag niya yung kadete. O, bibigyan ko ng relos. O, di ba? Yung regalong relo na talagang, bili mo. Ito, regalo ko sa'yo yan. Pasensya ka na, hindi ko binigay yung relos ko. Di ba? Kasi mahal to. Bilhin lang kita. Hindi ba? Kaysa yung ganyan, na i-open up na BP sa atas kakasuhan. Siyempre, kami na nanggigigil sa'yo. Lalo mo pa iinisin yung mga tao. Ako naman. Tactics yun ang kulang talaga eh. Tactics. Long ginatungan ang galit ng mga tao ngayon. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig na tila trending na trending? Oy, grabe. Kung yung iba nga sinabi na sana sana alisin na si Bongbong Marcos, di ba? Sabi naman ng sabi dito, ito na nga, yung kadete na nag-arbor ng relo, pinatawan pa ng parusa ng AFP. Pagkakataon muna, Bongbong, para mag-intervene, galaw-galaw. Oo nga, no? Oo, kung pinatawan ng parusa yan, pagkakataon niya na yan, para bumango yung pangalan niya. Pwede niyang arborin yan dyan. Huwag niya na parusahan ng mabigat yan. Okay lang naman sa akin. Kung sinasabi kanina pa, pwede niya naman ganun. Kasi may power siya, presidente ka eh. Kapag sinabi mong hindi, susunod sa iyo lahat yan. Pag sinabi mong bawal, talagang, diba? Kung ano sabihin mo. Yun ang batas. Ewan ko ba? Apaka sobrang tahimik mo naman. Ano ni Bongbong Marcos para bangunin at maging mabango ang kanyang pangalan. Pinatawan ng parusa yung kadete ng AFP para ipalabas sa sambayanan na mali talaga yung ginawa ng kadete. Or might be para sisihin ng sambayanan si Sara sa pagbulgar sa nangyaring hingian ng relo. Minsan pwede din kasing sisihin si Sara ng kadete dahil siya yung pwedeng may kasalanan kaya napatawan ng parusa yung kadete. Kahit so ganon. Kumbaga nakalimutan na yung issue na yan, binalik pa ni VP Sara, at dahil dyan, sa pagbabalik niya ng issue, naparusahan ngayon yung kadete, na parang sisisihin pa si VP Sara ngayon, ganon. Hirap din pag nagsasabi ka ng totoo. Ay. Totoo, si BBM yung nasa kahihiyan sa ginawa niya sa kadete. What sort of punishment? Is it even legal? Real talk, bawal po talagang ganun, lalo na po sa parang sasabihin ng kadete, ganito ba? Lang yan naman, BP Sara, bakit sinabi mo pa? Napahamak ko lang. Hindi naman siguro ganun. Diba? Hindi naman siguro mag-iisip yung kadete ng gano'n. Baka, sigurado ba kayo yung kadeting yun, maiinis kay BP Sara? Diba? Wasn't it a tradition daw? Sabi ng netizen dito na hindi naman tradition siya, pero sa panahon ni Duterte depende talaga depende talaga sa presidente, depende talaga kung may puso at
para sa bayan yung gusto ng presidente. If it's true, it's embarrassing for the leaders of the AFP. Why is it that during previous administration, those who were in similar situation and even receive a watch from PRRD didn't face any consequences? This only shows that we have a weak leader. Pwede din natingnan yung mga tao na oo nga no, sa panahon ng Duterte hindi pinatawag, hindi binigyan ng parusa, pero bakit parang bigyan ng parusa? It means nahiya kasi si Bongbong Marcos, nahiya ang pangalan niya. Kasi kung iisipin mo nung panahon ni FPRID, no, dapat doon ka mag-isip kasi alam natin, no, talaga si FPRRD mahigpit. Doon ka mag-iisip na may mga parusa si FPRRD, ganyan. Baka parusahan tayo niyan, ganyan. Pero hindi eh. Si FPRRD naging malapit sa taong bayan. Naiintindihan niya yung hinaing. Yun ang maganda ron eh. 'Di ba? Is marunong kang tumingin sa baba. At laging ang mata mo, lagi kang nakayuko sa baba. Kaya nararamdaman mo yung hinaing ng mga tao. 'Di ba? At saka katulad niya, si FPRRD nagbigay ng relos, 'di ba? Talagang yung pagiging makatao ng Duterte nandoon. 'Di ba? Hindi pinagpapalit sa ibang bagay, sa mga expensive na bagay. O pag hiningi mo, sige, sa'yo na lang yan. Hindi katulad ngayon. Diba? Hindi nililingon ng mga mata, hindi iniikot. Diba? Kaya ganyan ang nangyayari. Diba? Ay, nako. So, yun kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito? Tama lang ba na bigyan ng parusa ang kadete na humingi ng relo ni Bongbong Marcos? Binigyan lang ba ito ng parusa dahil napahiya si Bongbong Marcos? Kung mali, Or meron bang gagawin si Bongbong Marcos para mapatawad ang kadete? Pero sa akin, walang mali doon. Nanghingi lang naman eh. Kung hindi binigyan, di wag, di ba? Sa akin naman, I think dapat sila mag-usap ni Bongbong Marcos para matapos ng issue na to. Kasalanan ba ni Bibi Sara? Hindi. Because yung incident na iyon, shinare niya kasi that time, nakitaan na niya na sobrang toxic na ang kanilang pagsasama. At meron ng mga taong na naaapektuhan. Meron mga taong na nadurog ang mga puso. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Kabibig. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.